Good day, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nakatunto na sa aking bahay. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa channel natin. Ito po ang ating i-report ko sa inyo. Kahapon po mga idol, galing tayo sa ating kagawaran ng agrikultura, sa agriculture, kasi next season, next taniman, magtatanim na naman uli ng palay kasi ngayon anihan na. Ngayon, yung September pa lang, pumunta na ako doon. Sinabi ko na doon sa isang staff na kung pwedeng mag-abil ako ng binhi sa palay. Kasi dito sa amin ang agriculture, palay talaga ang number 1 na nila, abalahan. Ngayon ang sabi sa akin, October mag-monitor na daw ako para makapagpalista ako. Una kahapon October 7 na pumunta na ako doon. Pagdating ko doon sa kagawaran, may kasama ako na taga-amin din. Kumatok kami. Pagkatok di binuksan ko. Nakatatlong good morning na ako. Hindi sumasagot hanggang sabi, may nagchat-chat pa ako, sabi ng isang pinagkatiwalaan doon. Hanggang yung isang babae nagkuha ng upuan, pinaupo kami. Umupo kami dalawa. Pagkatapos ng chat, diretso siya kuha ng papel. Yung pinagkatiwalaan, kumuha siya ng papel. Sabi niya, ano pangalan mo? Sabi ng kasama ko, ganito ang pangalan. Sabi, isa na lang to nandito. Na taga Sambaryo, sabi ganito. Isa na lang to dito sa baryo ninyo. Hindi ako, nag-react ako. Sabi ko, ma'am, hindi po yan ang aming sadya. Ang sadya po namin ay magpalista kami sa binhi ngayong next na taniman, kasi sinabi na sa akin ng isang staff dito na kailangan magpalista para naman daw na paunahan daw. Ang sagot niya, wala pa yan na binhi. Matagal pa yan. Ano yan dito, yung paunahan ng pila yan. Sabi first come first serve yan, unahan ng pila. Sabi ko, kailan po darating? Sabi niya, hindi ko yan malaman kung kailan darating. Sabi ko, andito kayo nagtrabaho Bali, alam niyo yan kasi may specific na kayo na time dyan kung kailan darating yan. Sabi, huwag ka makipagdebate sa akin, hindi namin yan alam. Sabi ko, imposible na hindi nyo malalaman yan. Wala kayong timeline dyan, wala kayong alam kung kailan darating yan. Tagal na kayo nagtrabaho dito Sabi niya, ano magawa ko? Hindi naman na dumating sa amin yung notice na yan. Sabi ko, hindi naman ako nagantay ng notice sa amin kasi nandito kami sa opisina ninyo ngayon. Maraming staff. Ang staff nila nasa mga 5 siguro sila o 4. Ganun ang staff. Maraming staff. Pwede naman yan sabihin sa amin na, sige sir, para naman makakuha kayo ng impormasyon sa amin pagdating ng binhi. Bigay nyo yung pangalan nyo dyan sa aking staff. Pag-fill up kayo dyan, maglagbo kayo dyan, fill up kayo ng pangalan ninyo. Tapos, bigay nyo yung contact number ninyo. Nihay, pagpasok na mo sa opisina nila, hindi man lang kami pinalagbok, hindi man lang kami hiningian ng aming number. Alam nga naman na araw-araw kami pupunta doon. Araw-araw kami monitor ko, nagrelistahan niya. Hirap kaya ng mamasahe. Parang ang ibig sabihin noon, wala silang time na ibinigay. Pagdating natin doon, pagdating sa sunod na panahon, sabi, sir, huli na kayo ng lista na isang araw. Paano namin malaman ng lista kung hindi naman kami binibigyan ng chance na malalaman namin kung kailan darating yung binhi. Pwede naman hanapan ng paraan yun Total kami, nag-report kami mismo sa opisina nila. Nagpakita kami ng paggalang. Humingi kami ng impormasyon kung kailan magdarating yung binhi. Ba't hindi kinuha yung pangalan namin, pati number ng telepono namin? Kung wala kaming number sa telepono, pasensyahan na kami. Pasensyahan na. Hindi man lang nagsabi na, huwag kayong mag-alala sir kasi ibabandili yun sa barangay ninyo kung kailan darating. Dapat kung kunyan, hindi na kami medyo madi-discourage. Kaya sinagot ko siya, sabi ko, kung ganun ang patakaran ninyo, di sa inyo na yung agriculture ninyo.
hindi pala yan makakatulong sa mga mahihirap. Sinabihan ko kahapon. Parang napakalayo kasi ang sagot eh. Hindi niya na-appreciate yung pagpasok namin sa opisina nila eh. Parang galit pa eh. Ganun ba yung nanungkulan sa ating gobyerno? Ang nagsasahod dyan, tayong mga farmers, tayong mga magsasaka, kasi nagbubuhis tayo sa ating mga lupain. Pero bakit ganun sila mag-entertain sa atin? Palibasa, hindi niya kami kilala, hindi niya kami siguro close. Huwag naman ganun. Huwag naman tayong sobrang garapal, sobrang negative sa mga tao, kasi mga tao na yan, kumakain din yan. Marunong din yan mabuhay. Kaya nga tinatawag tayo na agriculture dahil nandyan tayo sa agriculture. Bakit ganun? Panawagan ko po sa mga lahat na mga kandidato ngayon. Konsihal, dati ka dyan nakaupo sa ating mga manungkulan ngayong sunod. Disiplinahin naman ninyo yung nasa agriculture para naman patas-patas yung pagbigay ng kung anumang mga galing sa gobyerno na ibigay sa mga farmers. Huwag naman yun, baka mamaya may nabibigyan dyan, walang mga taniman, walang mga palayan. Ayusin natin para naman na sana naman magiging patas. Kaya diyan lang po tayo. Salamat po. Salamat. Pero nako, galit ako doon kahapon. Salamat. Mabuhay ang lahat. Paki-subscribe and like, paki-share. Paki-share lang din po kung kilala nyo ako. Paki-share nyo sa ibang farmers para hindi na sila magparapunta-punta doon. Wala silang mapapala doon. Salamat po.